Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first card po ninyo, Ascended Masters. Ayan. So, most likely, ang iba sa inyo, Cancer, siguro meron kayong specific intentions, meron kayong specific na hinihingi, no, for a specific ascended master. So, siguro meron kayong, ang iba sa inyo, meron kayong novena talaga, no, na para doon sa specific na, kunyari, santo, ganun. Or maaring meron kayong special prayer na dinadasal talaga, kunyari, everyday or a certain day, 'di ba, ng ano na 'yan, ng santo na 'yan, parang gano'n. So, 'yun, nagpaparamdam ito, 'no, sa inyo. Paramdam ito sa inyo, Cancer, na kung sino man yung dinadasalan ninyo, pupuwedeng message ito sa inyo na your prayers are heard, 'no, your prayers are heard. So, we have shamanic healer, cleansing and attunement. So, pupuwede ng iba sa inyo rin dito, 'no, is a healer. Pupuwede na this time maaaring ito yung panahon, kumbaga you are connecting with the divine, you are connecting with the rest of the spirit family ninyo. Po pwede rin na ngayon, time din ito ng ritual, no? Maaaring meron kayong ritual na ginagawa at a certain period of time at ngayon, maaaring time ito ngayon for cleansing and clearing ninyo. So, good luck. We have connections, Cancer. Maybe you are entering into a partnership at ang partnership na to could be anything. Pwedeng as in may contract din dito, 'di ba, na pipirmahan. So pwedeng yung contract na yan could be marriage contract, no? Pwedeng marriage contract, pwedeng kontrata yan ng inyong business partnership, ganyan, or kontrata ng siguro trabaho, maaring you are going to commit yourself to a specific company at maaring ngayon pipirma ka na ng kontrata sa kanila, meron kang job order or job offer, ganyan na pipirmahan. This could be a commitment, no? Kung ano man ang proyekto na gagawin ninyo, po pwedeng meron din kayong mga makakakontrata at this time at ngayon po pwedeng magpipirmahan din kayo ng mga papeles, dokumento necessary, no, doon sa ano nindo, doon sa kung ano man yung iko-commit ninyo sa kanila. Pwedeng ganun ang ganap diyan. So, yan, depende yan sa inyong sitwasyon, ano? So, tignan natin kung ano pa ang mga messages for you. And by the way, maraming salamat muna for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto ninyo na mag-join sa membership. At salamat din, ano, doon sa pag-share ninyo ng mga kwento ninyo, kwento ng buhay ninyo, 'no. Natutuwa akong magbasa ng mga comments kapag may gano'n din. So, your next message is movement, choices, and decisions. So, pupuwedeng related 'yan dito sa connections ninyo. Maaaring meron din kayong, parang inaano din, ina-assess din ninyo kung sino yung makaka-partner ninyo sa kunyari sa negosyo or siyempre pinag-aaralan mo din, 'di ba? Pinapakiramdaman mo din yung mga iba pang klaseng partnerships na pupuwedeng papasukin ninyo rito. Pinapakiramdaman mo muna yung mga tao, maaaring namimili ka din talaga ng kung sino yung pagkakatiwalaan mo, so which is good, 'di ba? Maaari din na meron ditong decision making na ginagawa or gagawin kayo related to finances, no? May mga financial decisions that you need to make, o puwedeng related sa relationships, and pupuwedeng may mga relocation din dito, no, na gagawin kayo. Pupuwedeng meron kayong mga, siguro namimili kayo kunyari ng lugar, 'di ba, kung saan kayo papunta, saan kayo magse-settle down, or pupuwedeng namimili kayo kung sino yung pagkakatiwalaan ninyo, parang gano'n, 'di ba? So, good luck sa'yo diyan.
We have sacrifice. Ayan. So, pwedeng marami na din kayong sakripisyong ginawa din, ano? Pwedeng sakripisyo ito ginawa ninyo para sa pamilya ninyo, para sa mga kapatid nyo, sa magulang, or for other people. Maybe you've been sacrificing a lot, no? At inuuna mo sila. Inuuna mo yung ibang tao more than you. At pwede rin na ikaw, 'di ba? Ikaw naman ngayon yung parang kung ano man ang mga opportunity na dumadating na maaring mapapansin mo na, teka lang, parang gusto ko din ito, sa akin din naman ito, bibigay ko na rin din ito sa sarili ko. So maybe you are also going to take advantage of that, na ibibigay mo naman muna sa sarili mo. Kasi marami ka ng sinakripisyo eh, marami ka ng pinalagpas na oportunidad, no, na dapat ay para sa'yo, pero inuna mo muna yung mga ibang tao, yung mga mahal mo sa buhay, ganyan. Kaya those sacrifices that you have done, parang pagpapahingahin mo muna yung sarili mo for doing more sacrifices para sa kanila, at ibibigay mo muna ito sa sarili mo kung ano mga opportunity na meron. We have sacral chakra. For those of you, sacral chakra, this is the energy center na nag-govern naman sa ating intimacy, sa ating sensuality, ganyan, creativity. So, baka yun yung mga areas din, na kailangan ninyo ngayon ng oras, or kailangan na bigyan naman ninyo ng pansin sa ngayon. Maaari na related yan sa inyong relationship, 'di ba? Baka nagkukulang kayo ng atensyon, intimacy, wala na siguro kayong, or hindi ka nakakapagbigay na ng um, more quality time, kumbaga, no, sa inyong person. Nawawala na yung intimacy ninyo because of siguro trabaho or negosyo, 'di ba? So mas napaprioritize mo 'yon. So maaring ito ngayon yung inyong missing ingredient, no, sa inyong relationship. Kaya po pwedeng yan ang kailangan ninyong buhayin sa ngayon. So what else? We have mental conflict. Ayan. So baka merong gumugulo sa isip ninyo sa ngayon. It could be related to contracts, to your commitments, to your partnership, to relationship. Pwedeng ganun ang ganap. Pero pag-isipan ninyong mabuti kasi meron din dito tayong movement, choices, and decisions. So pwedeng ang daming iniisip mo, no, na related to this. Pwedeng ganun din yung nakakapagbigay sa iyo ng mental conflict. So, possible na ang iba sa inyo dito, um, kailangan ninyong may mga importanteng pagdedesisyonan kayo. Kaya pag-isipan ninyo, give yourself time, enough time para na makapagmuni-muni kayo, para na makapag-isip-isip kayo. Okay? Kailangan ninyo na siguro bigyan ng sarili ninyo ng konting panahon. Take a break, okay? Take a time out. Kasi kung lagi kang busy, lagi kang may iniisip, lagi kang may kausap, so for sure, hindi ka makakapag-isip ng mas maayos, 'di ba? Kaya, para hindi masakripisyo kung ano man ang bagay na 'to na kailangan mong pagdesisyonan, 'di ba? Kailangan mo mag-time out muna sa kung anong pinagkakaabalahan, at bigyan mo muna ito ng kahit konting panahon, no, na makapag-isip ka ng sound and fair decision. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and Light. Namaste.